Buntis ka at magkakaanak na tayo, Han. Narinig niyang muling sambit ni Rovan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hilamang luha sa kanyang mga mata bago dahan-dahan na humarap dito. Hindi ako papayag. Ayaw ko magkaanak sa iyo, Rovan. Direct at walang paligoy-ligoy niyang sagot dito. Napansin niyang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata nito. Lalo naman siyang napahagulhol ng iyak. Tanggalin mong fetus na to sa sinapupunan ko dahil ayaw ko magkaanak sa'yo. Ayaw ko! Galit na muling sambit niya. Napansin niyang tiimbagang siya nitong tinitigan. Inisang hakbang ang pagitan nilang dalawa at hinawakan siya sa magkabila ang balikat. Galit ka lang, kaya nasabi mo yan sa akin, hindi ba? Baby is a blessing. Bunga siya ng pagmamahalan nating dalawa. Kaya hindi mo dapat sabihin ang bagay na yan sa magiging anak natin. Bigkas nito pero kaagad din siyang umiling. Hindi siya blessing. Bunga siya ng pagkukunwari mo. Kaya hindi siya blessing at kahit kailan, hindi siya magiging blessing. Galit niyang sagot dito. Mireya, ano bang pwedeng gawin ko sa'yo para makinig ka naman sa akin? Oo, kasalanan kong tungkol sa mga larawan pero hindi ako. Tama na. Tama na, Rovan. Ayaw ko na marinig pang tungkol sa bagay na yon. Ayaw ko na. Galit niya ding sagot dito. Muli niyang hinawi ang dalawa nitong kamay na nakahawak sa magkabilaan niyang balikat. Pagkatapos, mabilis na siyang naglakad palabas ng kwarto. Diretso siya sa hagdan. Narinig niya pang ang paulit-ulit na pagtawag ni Rovan sa pangalan niya. Pero hindi niya na yun pinakinggan pa. Lumabas siya ng bahay at diretso siya ng gate. Pero hindi rin naman siya nakalabas dahil kaagad siyang hinarangan ng mga gwardya. Patawad po, ma'am. Hindi daw po kayo pwedeng lumabas. Salubong na wika nito sa kanya. Muli siyang naluha. Napalingon siya at muling sumalubong sa paningin niya ang seryosong mukha ni Rovan at nasa likuran nito si Feliz. Hindi ka pwedeng umalis. Nasa sinapupunan mo ang magiging anak natin. Kaya hindi ka pwedeng umalis sa bahay na ito. Seryosong wika nito sa kanya. Mapakla siyang tumawa. Pumalakpak siya na parang baliw. Bakit mas gusto mo sa akin magkaanak gayong may sweetheart ka na, hindi ba? Seryosong sagot niya dito. Napansin niyang natigilan to at napatiti kay Feliz. Alam mo kayong mga lalaki, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba hindi niyo kayang makontento sa isang babae lang? Kagaya ni Jonas noong kami pa. Nagawa akong lokohin sa pamamagitan ng katauhan ni Leticia. Now, ikaw naman, may sweetheart ka na pala pero nagawa mo pa rin ako landiin. Puno ng pagkasuklam sa boses na wika niya dito. Mireya, hindi mo maintindihan. Kahit na magpaliwanag ako ngayon, alam kong saradong isipan mo. Ayaw mo makinig at alam kong kahit na magpaliwanag ako, ayaw mo paniwalaan. Dahil sa galit na nararamdaman mo ngayon, seryosong sagot nito sa kanya. Mabuti at alam mo yan, Rovan. Minsan na ako nagtiwala sa'yo pero sinira mo lang yun at sinusumpa ko. Simula ngayong araw, hindi na ako magtitiwala pa sa'yo. Tandaan mo yan. Galit niyang bigkas at muling hinarap ang gwardyang nakaharang. Buksan mong gate! Buksan mong gate! Galit niyang sigaw na para bang nababaliw. Kaya lang wala talaga siguro tong balak na sundin siya. Dahil nakatayo lang ito sa harapan niya. Han, pawis na pawis ka na. Madilim ng buong paligid at hindi ka pa kumakain. Pwede bang bumalik ka na muna ng kwarto? Magpahinga ka please. Narinig niya. Na namang wika ni Rovan sa kanya. Muli na naman itong hinawakan ng kanyang kamay pero mabilis na yung itinabig. Matalim ang mga matang tinitigan niya ito bago siya nagsalita. Don't touch me. Nakakadiri ka. Kinamumuhian kita at kahit na anong gawin mo, hindi kita mapapatawad. Galit niyang sigaw dito. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, mabilis na siyang naglakad papasok ng bahay. Habang naglalakad siya, muli niyang nakitang mga kasambahay na pakalat-kalat sa buong paligid. Malungkot siyang napangiti. What a magic, nagsidatingan ng mga kasambahay? Kailan pa? Kailan pa? Halos 2 buwan din siyang mag-isa lang dito sa bahay Walang kasama at walang nakakausap. Sa tuwing gabi lang naman sila nagkakasama ni Rovan Natitiis niyang pagka-bored dahil mahal niya ito. Tapos sa isang iglap lang malalaman niya na lang na unti-unti na pala siya nitong sinisira. Ang galing ni Rovan. Kahit na kailan wala siyang natandaan na kasalanang nagawa para parusahan siya nito ng ganito. Wala. As in wala. Tama na. Hindi mo dapat iyakan ng mga bagay na nangyari na Lumuha ka man ng dugo. Wala ka nang magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan sira ka na. Sirang-sira ka na at wala ka ng puwang sa lipunan.
dahil ang lahat ng mga taong nakakita sa hubad mong larawan, pati na din ang mga edited video na mukha mong nakalagay, husgahan kanila na akala mo isa kang sakit ng lipunan. Mahaba pero hindi niya na mabilang pa kung makailang ulit niya nang sinambit sa sarili niya. Nababaliw na nga yata siya dahil pati sarili niya kinakausap niya ni. Nandito na ulit siya sa kwarto, nakatalukbong ng kumot at tahimik na umiiyak. Hindi niya alam kung nasaan na si Rovan. Hindi na kasi siya nito sinundan eh. Baka kasama na nito ang sweetheart nitong si Feliz. Wala sa sariling muli siyang napahawak sa impis niyang tiyan. Buntis siya. Yes, buntis siya at malapit na siyang maging ina. Pero bakit ganun? Dapat masaya siya eh. Pero bakit kabaliktaran ang nararamdaman niya ngayon? Baby, I am sorry. I am sorry kung sa umpisa pa lang may mga bagay na hindi maganda na akong nasambit. Masyado na kasing masakit eh. Hindi ko na kaya. Magiging dugo at laman kita. Pero hindi ko maipapangako sa'yo na maalagaan kita. Mahina niyang muling sambit. Ngayon pa lang nakakaramdam na siya ng guilt sa mga posibleng mangyari. Ngayon pa lang nasasaktan na siya sa magiging anak niya. Mas nananaig ang galit sa puso niya ngayon. Hindi niya ramdam ang pagmamahal at feeling niya hindi niya na din kaya pang magmahal. Kahit sa sarili niyang laman at dugo, hindi niya kaya. Hindi. Muli siyang napahagulhol ng iyak. Muling bumalik sa isipan niya ang mga larawan niya na alam niyang si Rovan lang ang may gawa. Mireya, Han, bumangon ka muna. Narinig niya na naman ang boses nito. Naramdaman niya din ang paghaplos nito sa kanyang ulo. Kahit na nakatalukbong siya ng kumot, ramdam niyang mainit itong palad sa kanyang balat. Dali-dali niyang tinanggal ang kumot na nakatalukbong sa buo niyang katawan. Seryoso niyang tinitigan si Rovan bago siya nagsalita. Hindi mo na kailangan pang magkunwari na nag-aalala ka sa akin dahil kahit na anong gawin mo, hindi na may babalik pang mga kasalanan na ginawa mo sa akin. Seryosong wika niya dito. Han, please, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan. Oo, aminado ako na sa akin galing ang mga larawan na yun. Pero hindi ako nagpakalat. Hindi ako may gawa noon. Seryosong sagot nito sa kanya. Then sino? Sino sa palagay mo, Rovan? Seryosong tanong niya dito. Napansin niyang kaagad itong nag-iwas ng tingin kaya mapakala siyang tumawa. Hindi ka makasagot? Yes, dahil ba guilty ka? Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa'yo at kung bakit mo ko ginaganito. Dahil ba nobya ako ng kaibigan mo? Kaya nagawa mo to sa akin? Seryoso muli niyang tanong. No, not like that. Mireya, I love you. Really. Sa tuwing sinasabi kong katagang I love you, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Seryosong sambit niya. Totoo. Then sino si Feliz sa buhay mo kung ganun? Don't tell me na wala kang kaugnayan sa kanya. Anong ginagawa ng babaeng yun sa bahay na ito at bakit mo pa ako inutusang magluto nang pwede niyong kainin? Seryosong tanong niya. Kagad naman tong nag-iwas ang tingin sa kanya. Muli isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi niya. I'll be honest, bata pa lang kami, nakatakda na kaming dalawa ni Feliz sa isa't isa. Magkaibigan ng mga pamilya namin. Pero maniwala ka man sa akin or hindi, pareho naming hindi gustong magpakasal. Kaya siya sumama sa bahay na to dahil gusto naming gawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal naming dalawa. Seryosong sagot nito sa kanya. Isang pilit na pagtawang kaagad na kumawala sa lalamunan niya. Isang nanguuyam na pagtitig ang pinakawalan niya dito. Sa palagay mo ba maniniwala ako sa'yo? Kahit na siguro magpustahan tayo, matutuloy at matutuloy ang kasal ninyong dalawa. Hindi kayo makakaligtas dahil arranged marriage naman talagang uso sa mga pamilya niyo eh. Sinasamba ang pera at walang pakialam sa feelings ng ibang tao. Galit niyang sagot dito. Napansin niyang muling natigilan si Rovan. Tinamaan yata sa sinabi niya dahil wala itong imik na naglakad patungo sa mesa at dinampot ang isang pinggan na may lamang pagkain. Wala ka pa rin sa mood ngayon. Galit ka pa rin. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. Seryoso nitong bigkas at takmang susubuan na sana siya nito pero mabilis niyang tinabig ang kamay nitong may hawak na pagkain. Nabitawan niya yon at isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kobyertos ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nakikita niyang matinding pagkagulat sa mga mata ni Rovan.
Pero walang pakialam na muli siyang nahiga ng kama at muling nagtalukbong ng kumot. Kung ayaw siya nitong palayasin sa maayos na paraan, pwes, hindi siya mangingimi na gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban nito. Hanggang sa ito nang kusang sumuko. Hunger strike kung hunger strike. Hindi siya kakain kahit napilitin pa siya nito. Gusto niyang ipakita at iparamdam dito ang galit niya. Come on, Han. Kainin mo to. Hindi pwedeng hindi ka kumain, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Seryosong sambit sa kanya ni Rovan. Hindi nito alintan ang mga pagkain na nagkalat sa sahig dahil sa kaagawan niya kanina. Wala rin siya nakitang kahit na anumang galit sa mga mata nito habang nagsasalita ito. Hindi niya ito pinansin. Umikot siya patalikod dito at pabaluktot na nahiga ng kama. Ramdam niya ang gutom sa sistema niya pero handa siyang mag-hunger strike hanggang sa ito na rin mismo ang sumukot hayaan siyang makaalis. Mireya, please, don't do this. Huwag mo naman sana akong bigyan ng dahilan para magalit sa'yo. Nakapangako na ako na gagawin ko lahat para maayos ang lahat-lahat. Seryoso nitong muling sambit. Naramdaman niya pa ang muling pagdantay ng kamay nito sa balikat niya pero mabilis niya itong tinabig at naiinis na bumangon ng kama bago nagsalita. Pwede ba, Rovan? Kung hindi din lang importante ang sasabihin mo, umalis ka na. Gusto ko mapag-isa. Galit niyang sigaw dito. No, Han, please. Huwag kang magalit. Huwag kang sumigaw lalo na't nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Seryosong sambit nito. Nag-aalala? Talaga bang nag-aalala ka sa akin or lihim kang natatawa sa sitwasyon ko? Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ba ito ginagawa, ha? Ano bang kasalanan ko at bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Seryoso niyang tanong dito. No, wala akong ginagawa. Believe me, hindi ko din alam kung sino nagpakalat ng mga larawan na yun. Pero promise, paimbestigahan ko to at kapag nahuli kong tao may gawa nito, hindi ako mangingimi na parusahan siya sa mismong harapan mo. Seryosong wika nito pero isang pilit na pagtawa ang kumuwala sa lalamunan niya. At sa palagay mo ba, maniniwala ako sa'yo, Rovan? No! Sa mismong banyo na yan, kuha ang mga larawan. At walang ibang pwedeng magpakalat nun kung hindi ikaw lang. Ikaw lang! Galit niyang sigaw dito. Mabilis na din siyang bumaba ng kama at naglakad patungo sa mga pagkain na sa mesa. Isa-isa niyang tinitigan yun at gamit ang dalawa niyang kamay. Tinabig niya yun na siyang dahilan kay nagkalaglagan ang mga pagkain sa sahig kasama ng mga kubyertos. Hindi ako kakain. Kahit na anong gawin mo, hindi ako kakain. I hate you, Rovan. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. At kahit na anong gawin mo, hindi na maibabalik pang tiwala na minsan ko binigay sa'yo. Galit niyang wika dito. Napansin niyang natigilan ito. Malungkot siyang tinitigan bago napailing. Masyado pang sariwang sugat sa puso mo, kaya ka nagkakaganyan ngayon. Pero hindi ako susuko. Alam kong kapag mahuli ng nasa likod ng pagpapakalat ng mga larawan mo, gagaan din ang kalooban mo sa akin, Mireya. Hindi ka na magagalit at hindi mo na ako pagbibintangan pa ng mga bagay-bagay. Seryoso nitong wika. Hindi. Hindi ako naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo. Imposible ang sinasabi mo, Rovan. Kung nag-leak man ang mga pictures na yun, kung hindi ikaw ang may gawa, bakit ako lang, ha? Bakit ako lang ang mga nasa larawan? Umiiyak niyang sambit. Gaano ba kalaki ang kasalanang nagawa ko? Ipaliwanag mo sa akin, anong kasalanan ko para maintindihan kong lahat-lahat sa pagkakataon na to? Parang nangihina na paupo siya ng kama. Patuloy ang kanyang pagluha habang seryoso mga matang nakatitig sa kanya si Rovan. Kung may konting awa ka pang nararamdaman para sa akin, pwede bang palayain mo na ako? Ayaw ko na dito. Gusto ko nang umalis. Tutal naman, ikakasal ka na rin, hindi ba? Seryoso niyang muling bigkas pero tanging pag-iling lang ang naging sagot nito sa kanya. No, hindi ko kaya. Ayaw ko mawala ka sa akin, Mireya. Kung sakali mang matuloy ang kasal ko sa ibang babae, gusto ko pa rin na nasa tabi kita. Seryosong sagot nito. Isang malukot na ngiti ang kaagad na kumawala sa labi niya. Makailang ulit pa siyang umiling bago siya nagsalita. Talaga bang wala kang ititira na kahit na konting dignidad sa akin? Talaga bang gusto mong ubusin ang lahat sa akin, Rovan?
Nagkalat ng mga larawan ko sa mga social media. Gusto mo pa akong gawing kabit? Puno ng hinanakit sa boses sa tanong niya dito. Akmang lalapitan siya nito pero mabilis siyang napaatras. I hate you, Rovan. Sana hindi na lang kita nakilala. Umiiyak niyang sambit dito. Napansin niyang biglang nagsalubong ang kilay nito. Inisang hakbang ang pagitan nilang dalawa at mariin siyang hinawakan sa magkabilaan niyang balikat. Pwede mo kong kamuhian hanggat gusto mo. Pero wag mong sabihin sa akin na sana hindi na lang tayo nagkakilala. Look, Mireya, lahat ng mga paliwanag ginawa ko na. Pero ayaw mo talagang maniwala sa akin. Wala na akong magagawa pa kung sakaling sarado ng isipan mo. Pero itong tandaan mo, mananatili ka sa tabi ko. Ligtas mo ding isisilang ang panganay nating anak dahil kung hindi mo gagawin, baka isa sa mga mahal mo sa buhay ang biglang mamaalam. Seryosong wika nito na labis ng ikinagulat. Hindi niya yon inaasahan na maririnig sa mismong bibig ni Rova ng ganitong bagay. Anong ibig mo sabihin? Umiiyak niya tanong dito. Alam ko at kilala kong mga magulang mo. Ilang beses na kitang sinuyo pero hindi ko akalain na sobrang tigas pala ng ulo mo. Now, wag mo kong sisisihin kung may mga bagay man akong magawa sa mga mahal mo sa buhay bilang kabayaran sa ginagawa mong pagpapahirap sa kalooban ko ngayon. Seryosong sambit nito. Parang nangihina na bigla ako napaatras habang patuloy ang aking pagluha. Hindi mo magagawa sa akin yan, Rovan. Hindi pwede. Hindi mo sila pwedeng pakialaman. Umiyak ng sambit dito. I don't have choice but to do it. Kung sakaling iwan mo ko, hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko, Mireya. Simula nung nagkunwari kang may amnesia at pumayag na maging nobya ko, hindi ka na pwedeng tumakas sa akin. Now, yung tungkol naman sa mga nagkalat na larawan, akong bahala. Bigyan mo ko ng time para maayos yun at mapanagot ko kung sino man ang may kasalanan. Seryosong wika nito. Pagkatapos sabihin ng katagang yun, naglakad ito palapit sa kanya, tinawakan siya sa magkabilang balikat. I love you, Mireya. Sasabihin ko sa'yo na walang ibang lalaki na pwedeng makinabang sa'yo kung hindi ako lang. Ako lang, Han. Seryosong sambit nito. Wala sa sariling napaangat siya ng tingin at kaagad na sumalubong sa kanyang mga titig nitong puno ng determinasyon. Rovan, lahat ng mga sinasabi mo ngayon sa akin hindi ko na kayang paniwalaan pa. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na maibabalik pang tiwala ko sa'yo. Umiiyak niyang sambit. I don't care. I really don't care. Magtiwala ka man sa akin or hindi. It doesn't matter at all. Basta nandito ka lang sa tabi ko, ayos na sa akin. Seryosong sambit nito habang titig na titig ito sa mga mata niya. Na para bang pinapahiwatig nito na seryoso to sa sinasabi nito at kung ano man, ang mga katagang lumalabas sa bibig nito ngayon, kailangan niyang pakinggan dahil gagawin nitong lahat para siya'y makaalis sa tabi nito. Hindi. Now be a good girl, okay? Buntis ka sa anak natin at inaasahan ko na alagaan mo siya. Na isisilang mo siyang malusog at ligtas. Seryosong muli nitong wika. Lalo namang naguunahan sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon niya lang lubos na na-realize ang malaking pagkakamaling ginawa niya. Ang pumatol sa Rovan na to. Na-late ka lang na dumating sa buhay ko kaya hindi na ako pwedeng matrespass sa kasal naming dalawa ni Feliz. Pero huwag kang mag-alala. Ikakasal man kaming dalawa. Magiging sayo naman ang puso ko. At saka, hindi rin naman ako ang mahal ni Feliz kaya sa hiwalayan din. Kaming hahantong na dalawa. Kaswal nitong wika. Kung makapagsalita ito, akala mo ganun lang kasimple ang lahat na para bang tanggap na ng lipunan ng mga kabit. So, pagiging kabit din palang bagsak niya. Hindi siya pwedeng tumakas, lalo na't may banta ito sa kanya na ang mga magulang niyang babalikan kung sakaling umalis siya. Siguro nga hindi niya pa lubusang kilala ang Rova na to. Siguro nga nagkamali siya na nagtiwala siya dito. Ayoko maging kabit, Rovan. Ayoko! Umiiyak niyang sambit. Kusa nitong pinahira ng luha sa kanyang mga mata, kaya mabilis niyang iniwas ang kanyang mukha dito. Napansin niya pang kaagad na nagsalubong ang kilay nito dahil hindi marahil nagustuhan ang ginawa niyang pag-iwas. Sandali lang naman to eh. Darating din ang time na magiging legal wife kita. All you can do is to wait, honey. Seryosong sagot nito. Hindi niya naman din mapigilan ang umiling. Ayaw ko din maging legal wife mo, Rovan. All I want is makalaya sa'yo. Diretsahan at walang paligoy-ligoy niyang sagot. Napansin niyang galit na gumuhit sa mga mata nito. Mapakala itong tumawat dahan-dahang umatras.
You want to leave me? Ngayong gabi, makailang beses ko nang narinig ang salitang yan sa bibig mo, Mireya. Gaano ba kababaw ang sinasabi mong pag-ibig sa akin at bakit ganun lang kadali sa yung sumuko ha? Galit nitong tanong sa kanya. Sa isang iglap, nagmukha itong isang mabangis na leon sa harapan niya. Sa isang iglap, biglang nagbagong ugali nito. Now, naniniwala na talaga siya na nagkukunwari lang ito eh. Maniniwala na talaga siya na isang patibungan lahat at all this time, nagkunwari lang si Rovan na maging mabait sa kanya. Dahil yun ang tama. Yun ang gusto ko. Ano pa bang gusto mo sa akin ha? Nakuha mo na ako. Sirang-sira na din ang buo kong pagkatao. Ano pa bang gusto mo sa akin, Rovan? Umiiyak na tanong dito. You, ang buong ikaw ang gusto ko. Ang buong ikaw at kaya ko to ginagawa dahil gusto ko na sa tabi ko lang ikaw palagi, Mireya. Gusto kong makasama ka hanggang wakas. Kaya huwag ka nang umasa pa na makawala ka sa galamay ko. Hindi pwede. Hindi maaari. Galit nitong sagot sa kanya at mabilis ang hakbang na naglakad ito palabas ng kwarto. Magpapadala ako ng mga pagkain. Make sure na kakainin mo ang mga yun. Dahil kung sakali may mangyaring masama sa anak ko na nasa sinapupunan mo, alam mo na kung sinong babalikan ko, hindi ba? Alam mo na kung anong mangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Muli nitong bigkas bago nito tuluyang sinara ang pintuan ng kwarto. Patuloy naman ako sa aking malakas na pag-iyak. Alam ko sa sarili ko na determinado na talaga si Rovan na ikulong ako sa lugar na to. Sa bagay, simula nung umapak pala siya sa bahay na to, nagmistulan na siyang isang bilanggo. Hindi na siya lumabas ulit at kahit cellphone, hindi siya binigyan nito. Hindi niya lang kasi napansin yon dahil lunod na lunod siya sa pag-ibig dito eh. Ang laki niya pala talagang tanga. Naniwala siya sa lahat ng kanyang nakikita. Naniwala siya na hindi kayang saktan ni Rovan ang kalooban niya. Ang inaasahan niyang perfect na relasyon ay biglang naglaho.